Mula sa himig ng kalikasan, sa lilim ng kawayan. Isang kwento ng pusong matatag, mapagkumbaba at handang magsakripisyo. Ngunit sa bawat pagsubok na nalalampasan, may panibagong lihim na lalantad. Handa ka na ba? Pakinggan mo ang bulong ng kagubatan. Isang bagong kwento mula sa bayang hinubog ng tradisyon, kaalaman at misteryo. Ito ang Pusong Kawayan. Sa isang matahimik na baryo sa baybayin, matatagpuan natin ang isang komunidad na puno ng sigla at samahan. Narito si Aling Rosa, abala sa kanyang tindahan. Bilhin nyo na ang mga kakanin, bagong luto at manilamnam. Rosa, baka mamaya muwi ng mga bandang hapon. Si Nena ay nagsabi na tatapusin niya na ang proyekto nila ni Bien. Sige Berto, mag-ingat ka at pasabi kay Nena na mag-uwi ng ilang gulay para sa hapunan. Oo, magkita tayo mamayang hapunan. Sa ibang bahagi ng baryo, naghahanap si Nena ng inspirasyon habang si Bien ay abala sa pag-aaral ng topografiya ng kanilang lugar gamit ang drone na kanilang ginawa. Bien, paano kung may mga lihim pa tayong hindi alam tungkol sa mga kawayang ito? Nakakausap ko na rin si Lola Chedeng tungkol dyan, Nena. Parang may sinasabi siyang mayroong lumang agimat na nakakubli sa kawayan sa tabi ng ilog. Tara, bisitahin natin siya. Baka ngayon ang tamang panahon para malaman natin ang lihim na iyon. Haba kayo pala akong batang Nena at batang Bien. Ano ang may tutulong ko sa inyo sa ganitong gabi? Lola, gusto naming malaman ang tungkol sa sinasabi ninyong agimat o lihim na taglay ng kawayan. Totoo po ba ito? Matagal ko nang inaasam na may mamumukadkad na bukod tanging kagalingan mula sa inyong henerasyon. Oo, may sinasabing agimat dito. Ngunit ang tunay na lihim ay kung paano nito binabago ang puso ng tao gaya ng pagsubok na darating. Anong pagsusubok, Lola? Kapag ang tubig at yamang partikular na kailangan ay nawala dahil sa mga pagbabago sa klime, muling magbubukas ang kawayan na kanilang natatagong hiwaga upang iligtas ang naliligaw na komunidad, ngunit kailangan ng busilak na puso. Kinabukasan, isang hindi inaasahang kalamidad ang dumating. Bagyo na nagbunsod ng matinding pagbaha. Gising, Berto! Ibang klase ang ulan! Baka umapaw ang ilog! Naku, Rosa, kailangan nating lumikas kasama ang ibang mga pamilya. Ama, nakuha naming i-deploy ang drone para masubaybayan ng tubig. Ang mga kawayan ay damdamin ang maaari nilang gawin. Habang nagkakagulo, nakita nila mula sa taas ng drone ang hindi pangkaraniwang pagkilos ng mga kawayan. Parang gumagapang ito. Tila bumubuo ng natural na harang laban sa umaapaw na tubig mula sa ilog. Nena, tingnan mo to! Parang pumapagitna ang mga kawayan para harangin ang agos ng tubig. Tama ka, Bien. Ito siguro ang sinasabi ni Lola Chedeng. Tulungan nating ibalita sa lahat para makapaghanda sila. Tingnan mo, Rosa, ang kawayan. Tila binabantayan tayo ng kalikasan. Laking pasasalamat ko sa mga kwento ni Lola Chedeng. Hindi lang ito sumuporta sa komunidad, kundi pati sa kalikasan. Matapos ang bagyo, muling bumalik ang sigla sa baryo. Ngunit ang nangyari ay nagsilbing paalala sa kanila ng halaga ng pagtutulungan at pag-aalaga sa kalikasan.
Nakita ninyo, hindi ba? Ang tunay na agimat ng kawayan ay hindi lamang sa pisikal na proteksyon, kundi sa kakayahang buksan ng ating mga mata at puso. Salamat sa iyo, Lola Chedeng. Ang nangyari po ay hindi namin malilimutan. Oo, ang teknolohiyang ginamit natin, kasabay ng kababalaghan ng kalikasan, napakalaking bagay po. Pusong kawayan nga kung tawagin, sumasalamin sa likas na katatagan at kahusayan ng ating komunidad. Ngayon, higit kailanman, alam natin ang halaga ng kalikasan at ng bawat isa. Magtulungan tayo para sa kinabukasan ng baryo. Sa likod ng bawat kawayan na itinanim at ipinatibay mula noon, natutunan ng baryo ang higit pang mahalagang aral ng buhay, ang pagkakaisa para sa isang layunin. Sa katahimikan ng bagong umaga, may isang nilalang na unti-unting gumigising. Sa pagitan ng ugat ng kawayan at alaala ng lupa, isang diwata, hindi tao, hindi hayop. Isa siyang nilalang na isinilang mula sa kasunduan ng unang tagapangalaga ng baryo at ng kalikasan. Panahon na. Ang baryo ay pumasa sa unang pagsubok. Ngunit ang tunay na pagsubok ay kapag ang tao'y may pagpipilian, kaligtasan o kapangyarihan. Ang tagal mo akong tinawag sa hangin, kaibigan. Akala ko'y di na kita muling maririnig. At ikaw, Chedeng, akala ko'y kinalimutan mo na ang ating panata. Hindi kailanman. Ako'y isa ring tagapangalaga, piniling manirahan sa anyo ng tao upang gabayan ang susunod. Ikaw ba ay kumain na, Chedeng? May handa akong pares dito para sa'yo. Wala akong interes sa luto mong pares. Alam kong may kahihinatnan kung ako man ay kumain ng pagkain diwata. Naku, Chedeng, sa tagal ng panahong magkakilala tayo, ni minsan hindi talaga kita mabiro. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Ang paglapit ng tukso. Hindi bagyo, kundi pagnanasa sa kapangyarihan. Kaya narito ako upang tiyakin na may isa pa ring pusong kawayan. Kahit tahimik lang itong tumitibok. Ngunit may gumising na hindi dapat magising. Chedeng! Matagal mo akong kinalimutan. Hindi. Imposible. Sa lilim ng kawayan, hindi lang ang diwata ang gumising at ang baryo ay muling isusubok, hindi ng kalikasan, kundi ng nakaraan.